May buwelta ang isang dating kadre ng CPP-NPA sa mga House Strike Committee na nagsasagawa ng investigasyon patungkol sa fake news at misinformation. Kung ano ito, alamin natin sa balitang ihahatid ni Val Divina Gracia. Pinuna ni Ipanaw Sambayanan nominee Jeffrey K. Ercelis ang anyay kakulangan ng pag-unawa ng Kongreso, partikular na ng mga miyembro ng House Tricom sa mga probisyong nakasaad sa konstitusyon na nagagarantiya ng kalayaan sa pamamahayag, malayang pananalita at press freedom. Ayon kay Celis, tila lantaran at sistematikong nilalabag ng Kongreso ang sagradong mga probisyon ng konstitusyon kaugnay ng karapatang pantao, lalo na ang free speech, press freedom at freedom of expression. Malinaw po that they do not understand the basic elements of the Constitution, lalo na pong Bill of Rights. So wala po silang karapatan na makialam o pakialaman o supilin ang alinman sa mga karapatang nakasaad na ginagarantiya at pinoproteksyonan ng saligang batas. Dagdag pa ni Celis, bilang mga lingkod bayan, dapat ay hindi sila maging balat sibuyas sa mga pagpuna at kritisismo mula sa mamamayan. Public officials should not be onion-skinned. They should be open to public scrutiny and public criticism. At kung mayroon mang nasasaktan o naagrabyo sa kanilang damdamin o sa tingin nila ay nagmalabis ang komentaryo ng mamamayan o ng publiko, ang kanilang kasagutan dyan ay ang kanilang malinis na konsensya at ang kanilang malinis na gawa. Samantala, nababahala naman si Celis sa naturang pagdinig sa Kongreso na aniya ay nagiging isang instrumento ng state suppression. There appears to be a silent tolerance and acceptance of the weaponization of the House of Representatives as an instrument of a de facto martial law na nakakatakot na yan ay hindi pwedeng hindi mapuna at nararapat lamang na panindigan at yan ay lalabanan ng mamamayan, hindi lamang ng mga social media commentators kagaya namin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Val Divina Gracia, SMNI News.